So guys, collective reading tayo ngayon. So tingnan natin kung ano yung naghihintay sa'yo. Okay? So general reading tayo ngayon. So be open-minded po. Hindi po halos lahat ay makaresonate. Salamat po sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Marami pong salamat. So ano ba yung naghihintay sa'yo? So collective reading tayo ngayon. Magbase na lang tayo sa energy, no? Ayan. Give you the message. Ano ba yung naghihintay sa'yo? Merong family. Meron ka ditong change. Then Pisces yung iba sa inyo. Success. Then meron kang thief. Okay? So ingat ha. May thief. Meron ditong commerce. House. Plan. Key. And departure. Okay? So, kukuha tayo ng tarot card. Give you the message. Ano yung naghihintay sa'yo? Give you the message. Anong naghihintay sa'yo? Excuse me po. So, meron kang Magician Reverse. And then, Four of Cups. Eight of Wands. Queen of Wands. Knight of Wands Reverse. Two of Swords Reverse. And the Six of Pentacles. The Star Reverse. Okay? So, tingnan na natin kung ano bang naghihintay dito. Ayan. So, ano ba yung naghihintay sa'yo? Lumabas ang family. Then change. Dahil lumabas ang family, pwedeng malaking tema about sa family, ano? Maaari na magkaroon ka ng mas matibay na samahan, okay? Yung iba naman sa inyo, pwedeng merong family gathering or pwedeng isang mahalagang usapan, excuse me, tungkol sa tahanan or sa kamag-anak dito. Posible, no? Pwedeng merong pag-uusapan dito. Pero ganun pa man, dahil pumasok tong change, yung iba sa inyo papasok yung pagbabago, okay? Maring pwedeng bagong routine or pwedeng bagong opportunity yung paparating or pwedeng meron ditong sitwasyon na alam mo yon magtutulak sa'yo, okay? Para bang meron kang aalisan dito sa mga dati mong nakasanayan. Pwedeng may pagbabago kang gagawin sa sarili mo, okay? So, dito, no, lumabas si Pisces and success. Kumbaga, yung iba sa inyo pwedeng meron ditong energy ng Pisces, okay? Kumbaga dito, Pisces kasi malakas yung intuition ng Pisces. Nakikita ko dito yung parang spiritual or pwede rin sabihin malakas yung emosyon, okay? So, pwedeng yung iba sa inyo, meron ditong taong Pisces na magiging mahalaga sa sitwasyon ninyo or pwede rin ikaw ang Pisces dito, no? Or pwede rin nasa birth chart mo ang Pisces, okay? Kung alam mo yung kabuuan ng birth chart mo. Yung iba sa inyo, no, pwede din pinagagamit din sa'yo na kailangan mong talasan yung intuition mo sa mga desisyon na gagawin mo. Okay? Lalo-lalo na lumabas itong success. So, ibig sabihin, may posibilidad na meron ditong magtagumpay na tao or pwede rin meron ditong magandang resulta, okay, na mangyayari. Lalo-lalo na sa mga layunin mo sa buhay mo, lalo-lalo na sa mga pinaghirapan mo. So, meron ditong lalabas na magandang resulta. Okay? So, meron lang konting babala sa thief. Kumbaga sa thief, huwag ka masyadong magtiwala, no? Mag-ingat ka palagi. So, hindi lahat ng thief dito. Kasi thief, pwedeng pagnanakaw, Pero hindi naman halos lahat pagnanakaw, Pwede rin ang thief ay nangangahulugan na merong taong sumayang ng oras mo. Okay? Yung iba sa inyo, pwedeng merong tao na
sinayang yung oras mo or puwede rin sinayang yung tiwala mo or sinayang yung energy mo, okay? Posible din yun ano, kung tao man 'tong thief na 'to. So, meron akong nakikitang Taurus energy yung iba sa inyo or puwede ring Taurus ka, parang meron tao dito na sinayang lahat sa'yo, sinayang yung oras mo, sinayang yung effort mo, gano'n. Pero dito ano sa commerce, meron ditong magandang senyales para sa negosyo, yung iba sa inyo. Kumbaga, puwedeng online work, puwedeng mga affiliate marketing or puwede rin mga, kung anong mga trabaho online, okay, vlog, content creator, something na gano'n. So, nakikitaan ko dito, usaping pera, okay, merong gano'n or puwede rin mga transaction na paparating sa'yo, okay? So, dito ano, lumabas itong house and plan. So, nakikitaan ko dito yung iba sa inyo, puwedeng nakatuon ka sa energy ng bahay or puwede ring nakatuon ka sa pagpapalago mo, okay? Maaaring meron ditong pagbabago or puwede ring meron ditong pag-aayos or mahalagang pangyayari sa tahanan. Yung iba sa inyo, puwede yung iba sa inyo nakatuon ka sa pagpapaganda, pag-aayos or nangangarap ka na magkaroon ng tahanan. So, nakikitaan ko dito, meron kang mga plano dito, okay? Kumbaga, mahalaga 'to na maayos mo yung mga plano mo, okay? Kasi yung tagumpay dito ay makakamit mo kung malinaw din yung iyong mga direksyon, okay? Kung meron kang magandang plano, ibig sabihin meron yang magandang resulta, okay? So, kumbaga yung plano mo pag-isipan mong maigi, okay? Ayan. So, lumabas ang key and departure. So, puwedeng iba sa'yo merong paalis, travel, or something na paglalakbay ano. Kumbaga ayan pasensya na ho talaga ako. Kumbaga kasi sa susi ay sumisimbolo din ng solusyon ano. Puwedeng iba sa inyo meron kang mga problema na kinakaharap. So, puwedeng meron ng solusyon, okay, na paparating. So, yung iba naman sa inyo puwede rin 'tong pagbubukas ng opportunity, okay? Kumbaga yung sagot dito na hinahanap mo maaaring lumitaw sa tamang panahon or puwede ring tamang oras. So, dito ano, kumbaga meron ditong magbubukas sa iyo, okay? Yung iba sa inyo maaaring paglalakbay yung pagbubukas sa iyo dito, pag-alis sa isang sitwasyon, puwede rin or puwede ring sabihin na pagtatapos sa isang yugto upang magsimula ng bago, okay? Para bang meron kang aalisan dito, meron ka ng tatalikuran o puwede ring sabihin meron talagang magta-travel dito, okay? Merong paalis ng bansa, ganyan. The Magician and the Four of Cups. Yung iba sa inyo 'no, mag-ingat ka. Kumbaga 'pag halimbawa may nangangako sa'yo, 'wag ka masyadong magtiwala. Kumbaga mag-ingat ka sa mga maling pangako. Kasi meron ditong kulang, eh, puwedeng merong kulang ang confident or puwede rin meron ditong taong hindi ganap na tapat para sa'yo. So, iwasan ding ay alam mo 'yun, 'wag mong maliitin din yung sarili mo, okay? Or puwede rin sabihin na 'wag mong may time kasi may mga tao na para bang alam mo yun, negative mag magsalita para sa kanilang sarili. So, 'wag ano, puwedeng yung iba sa inyo meron ditong nagsisisi or puwede rin meron ditong tao na parang minamaliit niya yung kanyang sarili. So, huwag gano'n. Kumbaga sa Four of Cups, puwedeng meron ditong opportunity na hindi mo agad napansin. Yung iba sa inyo, puwedeng dahil abala ka sa kaiisip or puwede ring abala ka sa mga disappointment na nangyari sa'yo sa kasalukuyan ano. So, merong mga opportunity na hindi mo agad napansin dito. So, dito ano, Queen of Wands at itong si Eight of Wands. Kung tutuusin dito, mabilis kasi yung pag-usad eh. Sa Eight of Wands. Para bang pinapakita dito yung pagiging matapang mo sa Queen of Wands. Pero mabilis din ang pag-usad mo. Or pwede rin meron dito mabilis na pangyayari. Posible ano, yung iba sa inyo makareceive ka ng isang balita, mensahe, or pwede ring opportunity, okay? So, yung iba sa inyo na very ano ka, talagang charismatic ka, ano, malakas yung appeal mo. Confident ka. Kumbaga ano, itong panahong ito,
Para bang pinapakita sa'yo dito yung kakayahan mong mamuno or kaya mo magtagumpay. Kumbaga ikaw yung klase ng tao na very confident lang sa mga ginagawa mo. Or pwede rin confident ka kung paano mo dalhin yung sarili mo. Okay? Pero dito, no, yung iba sa inyo pinag-iingat ka, huwag kang maging padalos-dalos sa decision mo, ha? Kasi meron ditong taong pabago-bago yung kilos or pabago-bago yung pangako or pwede rin, meron ditong tao sa buhay mo na ganon. Pabago-bago, okay? Padalos-dalos. Two of Swords. Yung iba sa inyo, pwedeng matapos na yung mga pag-alinlangan mo sa buhay mo or sa mga nangyayari sa'yo. Maaari kang mapilitan dito na gumawa ng isang mahalagang desisyon. Pwede bang, yung mga tipong pwede kang yung nagiging malinaw na yung kaisipan mo rito eh. Sa Two of Swords reverse, nakikita mo na ang lahat. Alam mo na dito yung tama. Or meron kang natuklasang katotohanan. So, dito nakita ko yung 11-11. So, may paalala ha, na maging maingat ka sa pera. Okay? Lalo-lalo na din sa pagbibigay ng pera. Huwag ka masyado ding magtiwala. Ayan. Siguraduhin mong balanse. Okay? Lalo-lalo na yung pagtulong mo at pagtanggap mo. Okay? Yung iba sa inyo ha, meron ka mga pinagdadaanan dito. Yung iba, kumbaga meron lang ditong iba na parang nawawalan ng pag-asa. Nawawalan ng confidence. Ngunit hindi ito nangangahulugan ng wala ng pag-asa, no? Kahit naka-reverse ang the star, pwede pa rin niyang tumayo. Okay? Nasa sa'yo yung decision Kaya dito, kung pakaramdam mo wala ng pag-asa, huwag ganun. Okay? Lahat, habang may buhay, may pag-asa. Kumbaga, ito ay isang paalala lamang sa iyo na, alam mo yun, muli kang maniwala sa sarili mo. Huwag kang susuko. Kahit mahirap yung sitwasyon na kinakarap mo, kung meron kang gustong mangyari, makamit, go lang, huwag kang mawawala ng pag-asa. Kaya mo yan. So, dito, nakikitaan ko dito, ito kasi yung panahon ng pagbabago. Lumalabas kasi. Dito pa lang, lumabas ng change. Kumbaga, kailangan ng pagbabago dito, mapa-family man, or pwede ring tahanan, or usaping financial, or trabaho. Pwedeng merong pagbabago ditong magaganap. Okay? Pwede mo basta may paglipat ng lugar, or paglipat ng bahay. Kasi lumabas dito yung family and home. Dito sa, isa dito. Nasaan na yan? Ito. House. So, sinasabihan ka dito, meron dito mga bagong opportunity, may mabibilis na pag-unlad, okay? Ngunit, meron lang ding mga konting babala. Kahit may mga pag-unlad, syempre, kakaibat din yan mga babala at pag-iingat, Kumbaga, sinasabi dito na huwag kang maging padalos-dalos, lalo-lalo na sa mga ikikilos mo, or huwag kang din mapadalos-dalos sa pagdating sa pera, okay? Sa pagbibigay. Ayan, pag-isipan mong maigi ko sino ba, karapat-dapat ba itong bigyan. So, 333 nakita ko sa time ko. Kumbaga, sinasabihan ka dito, ikaw yung susi para magtagumpay kasi lumabas itong key and success. Ayan. Key and success. Okay? Kumbaga, ikaw yung susi dito. Nagpapahiwatig ito ng magandang posibilidad at malalampasan mo ang mga hamon. Okay? Magi ka lang maingat. At huwag ka masyado agad magtiwala. Okay? Yun lang. Yun lang yung mensahe sa'yo. Ayun, sana makatulong sa'yo. Thank you for watching. Love and peace.